Hindi iniisip po namin na kung baka po ito since bankero po, baka po nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas? 19 kayo nakapaligid, paano makatakas yun? Ito ang Wow Trending. Senador Rapi Tulfo may natuklasan. Ito ay kaugnay sa kaso ng pagpaslang kay Jimboy Baltasar, isang 17 anyos na napagkamalang si Rinaldo Bolivar. Suspect si Bolivar sa isang shooting incident. Kaya ang mga pulis, SWAT na pumunta sa Navotas para hulihin, arestuhin ang sinasabing si Rinaldo Bolivar daw ay armado ng mahahabang baril. Nakapwesto silang lahat sa magkabilaang parte ng Navotas River. At nang makita ito ng isang 17 anyos na si Jimboy Baltasar na sakay ng bangka, bigla itong napalundag at tumalon sa tubig. Sa gulat naman ng mga pulis at baka makatakas ang aarestuhin nilang sospek, wala nang intro-intro at pinaulanan ng mga pulis at SWAT ang tubig. At dahil dito, hindi na lumutang ang katawan ni Jimboy Baltasar. Umabot daw sa mahigit 1 oras na paghahanap, wala pa rin daw silang nakitang katawan na lumutang. Pero ang tatay ni Jimboy ay sinubukan pa daw sisirin sana ang ilog para i-rescue ang kanyang anak. Pero hindi ito magawang makasisi dahil pinagbawalan daw siya ng mga pulis. Ayon pa sa doktor na nag-autopsy sa katawan ni Jimboy, posibleng buhay pa sana si Jimboy kung nakuha daw kaagad ang katawan nito sa ilog. Ang masakit, hindi ito ni-rescue ng mga pulis at pinabayaan na lang malunod sa ilog. At isa pa, sa ikinagulat ng husto ni Senador Rapi Tulfo, bakit daw si Jimboy Baltasar lang ang ipinarapintes at ang mga pulis na nagpaputok ay hindi? At nabisto din ni Senador Rapi Tulfo na iba ang sinasabi ni Captain Carpio sa unang hearing at halata daw na nagsisinungaling ito. Kaya ang tanong, aarestuhin ba talaga ang pakay ng mga pulis o patayin ang... And then, para may kwento to, mga pulis, may mga kwento na dyan. Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero, doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nag-conduct ng paraffin test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok. At may balak pa sana kayong plantahan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga pulis ninyo, may Armalite, may 9mm and 19 and all, hindi nyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok, ayaw po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo. Isa na naman yung nakataas kilay na mga pinagagawa nyo. Thank you, yes, Chair, thank you. Madam Risa, Senator Risa. Thank you. Yeah, pakinggan na lang natin ito para... Yes, please, Mr. Chair. Ito mo muna yung presentation mo. Pakinggan muna natin itong habang nandito siya. Ma'am Roda Baltasar, pakinggan ka namin. Please, magsalita ka dyan kung anong nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo para mabigyan ng linaw itong pagkamatay ng anak mo. At nakikinig po kami dito, ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs ay makikinig sa iyo. Pakidandahan lang rin ha, kasi parang para klaro marinig namin. Please ma'am, you have the floor, pakinggan ka namin. Salamat po, Senator. Ako po si Rodalisa Valentino Baltasar, nanay ni Jimboy, na nag-iisa ko po anak si Jimboy na lalaki. Ang naano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. 3 po sila, dalawang babae. Si Jimboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam po din na po matutupad doon dahil napatay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon. Tapos po tumakas bukas ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil
late na nga po yung ng isang buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumari ko na sabi ko, Mars, kung papadala ka, sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sila matay? Nagbabakit na po na sila sa bangka. Sabi ko, wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinausap po muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatay po nila yung anak ko. Miss Rhoda? Pwede makasingit mabilisan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, like what I said to you kanina, much better kasi medyo emotional siya. It's either yung si Sunny Boy ang pagsalitain natin tungkol dun sa kanya nakita o yung uncle because both of them were there. Samantalang si nanay pala ay wala, nasa abroad pa yung mga insidente. So yung kanya is second-hand information na lang. So emotional pa siya. So may tendency na baka medyo list ng konti. yeah, I agree with you, Senator Tulfo. Your Mr. Honor. Chair? Yes, Senator Risa? Ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina na ayon naman po sa mga abogadong kasama ni Sunny Boy ay handa po siyang humarap sa komite at sagutin yung ating mga tanong sa susunod pong na pagdinig. Pero kaugnay po nung nabanggit din, siyempre higit sa lahat yung lungkot, no, at yung sakit na nararamdaman ni Miss Rhoda. Kung kaya niyo pong sagutin ito, Miss Rhoda, nangangamba, pagkatapos po ng mapait na insidenteng iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga bali-balita din po na may umaaligid sa pamilya nyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Miss Rhoda? Opo, natatakot po ako sa pamilya namin. Kasi nga po, di po namin alam, di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin? Di po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya, pagbabaril na lang po yung bahay namin. Eh po ko nakakatakot. Huwag po kayong mag-alala, Miss Rhoda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo, namatayan na ng anak, naghanap ng justisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, mananagot kayo dito sa komite na ito. Ha? I-secure ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am Rhoda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa Chief of Police ng Nabutas, hanggang sa District Director ng Northern Police District at saka yung number 2 man ng PNP ng Deputy Chief for Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. Salamat. Mr. Yes Chair, po. Salamat kaayo, Mr. Chair. Yes po. Maalala din po siguro, Mr. Chair, ni General Sermonia, nung unang pagdinig natin, hiniling ko rin po sa kanila na ma-secure yung witnesses at yung mga pamilya ng witnesses at kumbaga totoong nasa pananagutan ng PNP yung kaligtasan nila.
Miss Roda, nung unang pagdinig, binanggit ko rin po na nabalitaan po namin na may nanghaharas kay Sunny Boy na nung dinala siya sa presinto, meron daw kumausap sa kanya, yung isa doon naka plain clothes daw, na magsabi daw na may dalang droga si Jemboy. Narinig niyo rin po ba iyon, Miss Roda? Wala po ako, ma'am. Nasa ano po ako nun. Nasa Qatar po ako nun. Opo. Si Sunny Boy lang po nagsabi sa amin na sinabi daw ng pulis na yun na para daw maano yung ano ng mga pulis, hindi masira. Sabihin daw na si Jemboy may baril po daw at may droga. Sino po nagsabi sa inyo, Miss Roda? Si Sunny Boy po. Si Sunny Boy. And Mr. Chair, kasama po sa balita ay kasama daw di umano si Captain Carpio sa kumausap din kay Sunny Boy sa presinto. Kasama po ba kayo, Captain Carpio, na kumausap kay Sunny Boy at sinabihan siya o ayon sa mga ulat, hinaras siya para sabihing may droga si Sunny Boy? Your Honor, wala po akong sinabing ganun kay Sunny Boy. Para sino? mamaya, Sino? Mr. Chair. Sino yung kumausap sa kanya? Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations, ha? Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan, kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Ha? Siguruhin mo, hindi yan ang effort mo, ha? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabi kay Jemboy na ganun. Ma'am, Hindi po. si Sunny Boy ang nagsabi, di ba? Next hearing, siguruhin natin kay Sunny Boy yan. Mr. Chair, Yes, go ahead. pwede ko pang tapusin tanong kanina na nabitin. Pero bago niyan, Ma'am Roda, nung makausap po siya nung sa buro, ni Ma'am Roda sa akin noon. Totoo ba ang nag-ahon sa bangkay, ang nagsisid sa bangkay ay yung uncle? Anong pangalan po ng uncle, Ma'am Roda? Anong pangalan ng kapatid niya na sumisid po? Sabi niyo po, alleged. Ano po? Nicanor Guillermo. Si Kuya Nick po. Kuya Nick Guillermo, siya po yung sumisid sa bangkay. Sinabi niyo sa akin. Ano po? Siya po yung kumuha. Siya po talaga yung nag-anong hanapin yung anak ko eh. Mga pulis, pinabayaran nila yung anak ko. Ma'am, ang gusto ko lang marinig. Siya po ba ang sumisid sa bangkay ng inyong anak? Kasi yun po yung nasabi niyo sa akin. Kasi pinabayaan lang siya ang nakalubog sa ilog ng mga pulis matapos pabarilin. Tama po ba? O mali? Tama po? Opo, tama po. Okay. Now, PNP, pakisagot. Bakit pinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay? Why? Isagot lang po muna and then I have two more questions. Captain Carpio? You were there, tama? Yes po, Your Honor. Okay, bakit ang uncle, isang sibilyan na wala namang kinalaman sa pamamaril, ang sumisid sa bangkay at hindi po kayo at mga tauhan ninyo? Your Honor, nung matapos po yung insidente po, na pagkasabi po ni Sunny Boy po, na tumalon daw po yung kasama niya, agad pong Tumalon. Nakita nyo ng tumalon daw ang kasama niya. You were there, you saw it. Diba? Ikaw na mismo nagsabi nung una, wala kang nakita tumalon. And then, later doon sa statement mo, nakita kang tumalon. Huwag ka na magsinungaling. Masyado kang tatad ng kasinungalingan. Ang sagutin mo lang sa akin, bakit hindi kayo mga pulis ang nag-aahon sa bangkay ng biktima? Bakit kinakailangan pa si Kuya Nick Guillermo
Sabi nga ni Ma'am Roda. Bakit? Hindi kayo marunong lumangoy? Hindi kayo marunong sumisid? Ilang bibigay nyo sa amin ngayon? Oh, bakit? Kung sabihin nyo, hindi kayo marunong sumisid, lumangoy, hindi pa siguro, medyo palalampasin namin. Bakit mo sumisid, lumangoy yung mga tauhan mo, sir? Pati ikaw? Bakit kayo lumangoy, sir? Hindi po masyado, Your Honor. Hindi masyado. Yung mga kasama mo, 19 of you, lahat sila hindi marunong lumangoy? Hindi ko lang po sa kanila kung sino po yung magaling marunong po lumangoy. So sa palagay nyo, bakit sa inyong palagay lang, sir, bakit po hindi sinisid ng mga tauhan nyo, 19 and all, yung bangkay matapos makitang lumubog pagkatapos pagbabarilin? Bakit pinabayaan lang? Si ikaw medyo exempted ka na konti, hindi ka masyado marunong lumangoy, sumisid. Siyempre, mahirap na masisisid ka sa isang bangkay na hindi ka marunong lumangoy, baka pati ikaw lumubog. Okay. How about your people? Your Honor, wala pong nakita po kasi nung mga time na yun na lumubog po dun sa tubig. Wala nakita. So kung wala nakita na lumubog, dapat sumisid nga kayo. Hanapin nyo doon sa ilalim. Kung kinakailan, kumuha kayo ng flagman. Kasi 3 to 4 hours ata nakalubog yun. Until na dumating yung si Uncle, na sumisid si Uncle at nakita ni Uncle. Your Honor, hinahanap naman po namin kasama si Captain De La Cruz po. No, ang sinasabi ko po, sisid. Iba po yung sisid, iba po yung hinanap-hanap sa paligid. Dapat nakita nyo, tumalon sa ilog, pinagbabaril, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Sabi mo, ikaw, hindi ka masyado marunong maglangoy, yung mga tao hindi mo alam, pero dapat sumisid sila, hinanap. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle for the end time. Why? Yun po, Your Honor, hindi iniisip po namin na kung baka po ito since bankero po, baka po nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas? Alam 19 po. kayo nakapaligid, paano makatakas yun? Given the fact na pinagbabaril nyo, and then you should assume na tinamaan yun pag hindi na sumisid, pag hindi na umahon. 3 hours? Hindi umahon? Gusto ko po, Sir Idol. Yung Ma'am. asawa ko po pumunta po doon, yung nabalitaan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko. Pinagbawalan po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa pagbabaril sa anak ko. Pinagbawalan. Ilang oras po, Ma'am Reta, nung pumunta po yung Mr. Rin, gusto siyang sisirin pero pinagbawalan sumisid. How long was it? Gaano katagal na po yun? Simula nung mahulog sa ilog o tumalon sa ilog yung anak nyo? Kasi po yung pumunta po yung kapitbahay namin na sinabi na nabaril po yung anak ko. Pumunta po agad yung asawa ko doon tapos pinagbabawalan po sila. Mga ilang oras po, Ma'am? Ma'am Roda, ilang oras po sa inyong palagay? Ano po yung mga 2:30, siguro mga 1 oras pa lang yung anak ko sa tubig. Mga 2:30 po. Yung po sinabi ng asawa ko. Tapos po pinagbabawalan sila na na isirin baka daw nakalangoy daw yung anak ko. Nag-aabang po sila doon sa may tulay. Doon po nila inaabangan yung anak ko na lumutang. Hindi na po lumutang yung anak ko hanggang ilang oras na po. Kung nahanap po sana ng asawa ko yun, buhay pa sana yung anak ko. Pero Ano sino sumisid, Ma'am Roda? Si Kuya Nick na po yung mga mag-alas 4. Alas 4 na. Sino po yung sumisid, Ma'am Roda? Sino nakapag-ahon? Kasi nasabi niyo sa akin, maalala ko, correct me if I'm wrong, yung pong uncle. Apo, si Kuya Nick po. Si Kuya Nick ang nakapag-ahon. Oh, yan, maliwanag. So, Ma'am Roda, makabigay ka ng pangalan kung sino yung nagbawal sa asawa mo na sumisid, na hanapin yung kanyang anak? Sino po nagbawal? Kasi ganito po yun, yung mga baril po kasi nila nakatakip po sa mga pangalan nila eh. Hindi po makita ng asawa ko sa kanong mga anak ko kung sino yung mga pulis. So, anong suot ng pulis? Anong suot ng pulis? Uniforme na blue o uniforme na itim? Mga SWAT po. Ha? SWAT po, SWAT. SWAT. Opo. So, kayo yun, De La Cruz, mga SWAT. Pinagbawalan ba ninyo na sumisid yung tatay, hanapin yung anak niya?
Your Honor, umalis po kami doon sa lugar na yun is 2:45. Actually, nung sinabi ni Sunny Boy na, Sir, yung kaibigan ko natakot sa putok, tumalon. Narinig ko po yun, Sir. Pilit po namin sumakay doon sa bangka kung saan siya tumalon. Hinanap po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng doon sa pader ng ilog ay inalugog po yun, Sir. Inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kaming nakitang bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair. This guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father ng victim. That means alam nyo na lubog yung bangkay. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then tama yung pinagsasabi mo, maaaring nakatakas. The mere fact na sinabi nyo huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo for a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. That's common fact. Sinong nagbawal sa inyo? Sinong nagbawal? Sinong nagbawal sa father na sumisid? Sir, kung nakausap man yung father niya, Sir, hindi ko po alam, Sir. Ang pagkakakuan ko po dyan, pagkatapos nung kahanap po namin kasi hindi po namin nakita si Jimboy, inipon ko po yung mga kasamahan ko po. Inipon ko po sila. Kaya nga, Mr. Chair, sana nung nakita nyo na lumundag, sabi nga niya ni Captain Carpio, tapos umalis ka kaagad? Hindi ka dapat umalis until na-retrieve nyo yung bangkay. You left, Mr. sabi mo, Chair. 45. Yes, Mr. Chair. At saka one step backward po. Bukod sa magkaiba din yung kwento nyo, sabi nyo po, Captain Carpio, hindi nyo hinanap. Sinasabi nyo, Captain De La Cruz, hinanap nyo. One step backward. Di ba sa plano, yung IOP nyo, Intelligence Operation Plan, di ba sabi nyo kanina yung objective, arestuhin si Reynaldo Bolivar, tama? So nung binaril ng mga tao nyo, yung pinaghinalaan yung si Reynaldo Bolivar, lumundag o nahulog siya sa tubig at pinag-ulanan nyo ng bala, then hindi na siya umahon, di ba dapat hinanap nyo para masabi nyo kung mission accomplished o hindi na nakuha nyo yung Reynaldo Bolivar? Di ba, sir, Captain Carpio? Yes po, ma'am. Ma'am, Bakit nyo po hindi ginawa? yun nga po, ma'am, hinanap po namin, pumunta po sa bangka, tapos pinlashlight din po yung paligid po nung ilog at yung mga kalapit na bangka po, tinignan din po namin na baka mamaya nagtago lang po doon. So ngayon, sir, sinasabi nyo, hinanap nyo, pareho na ang kwento nyo ni Captain De La Cruz.